Hi Libra! Welcome po sa ating channel. At ito ay yung weekly gabay tarot reading for your career and money ngayong September 16 to 22, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. This is for you Libra, for your career and money September 16 to 22, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Maraming salamat po. Para po ito sa inyo, Libra, ngayong September 16 to 22, 2024 for your career and money. Spirits Guide, mga ganap po para kay Libra. Ngayong September 16 to 22, 2024 for your career and money po, I need 3 cards. Spirits Guide, message po sa career and money ni Libra ngayong September 16 to 22, 2024. I need 2 cards. Okay. Libra, this is for your career and money, September 16 to 22, 2024. Gagawa kayo ng desisyon. Pwedeng regarding ito sa passion mo, sa career and money nyo, right? And may reminder po ang card nyo po dito na kahit anong mangyari, wag po daw kayong mag-create ng desisyon kung hindi maganda ang inyong energy. Like for example, wag kayong maggawa ng desisyon kung galit kayo. Kasi kayo ang mapapahamak dyan. So, take time. Huwag niyong i-rush. Take your time na para mag-isip, pagbalanse, para makagawa kayo ng desisyon. Okay? And, may concern kayo sa isang tao dito. Maaring kasamahan mo ito sa trabaho or this is a concern from money na yung hindi siya makausap. Oo. May taong mataas ang ego dito na hindi makausap. Or pwedeng kayo ngayon na hindi kayo makausap ngayon kasi gusto nyo mapag-isa para makapag-isip ng mabuti. And marami ako nakita dito na, what I meant is may nakita ko dito na some of you nag-aasikaso dito ng document, labas-pasok kayo sa isang malaking building. Ganon. Tapos, magkakaroon siya ng separation sa paggawa ng desisyon nito. Pwedeng end of contract, pwedeng yung dinivide nyo yung responsibilities. Kasi may nakita ko dito sineseparate yung responsibilities, ganon. Or pwede din na may ganap na sa paggawa nyo ng desisyon, magkakaroon siya ng long distance separation. Like for example, mag-a-abroad kayo, syempre may long distance relationship niyan. May iwan kayong family, tapos lalabas kayo ng bansa, gano'n. Example po iyan. Yun. Nakikita ko dito na nagkaroon ng concern kasi
Tatlong card na kasi nagsabi dito na may concern kayo sa isang tao na hindi madaling kausap. Maaring siya yun. Isa sila ng taong iyon na mataas ang ego. Oo. Pero kung pwede po daw, sabi po ng card, sikapin yung wag magalit for this week. Kasi maapektuhan yung desisyon mo eh. Kung magkakaroon ka ng energy na ito. So inhale, exhale, habaan yung pasensya. Sa sitwasyon na yan, sa pag-uugaling ito, may ugali kasing hindi madaling kausap. Or sobrang stricto. Sa tatlong card na po nagsabi niyan. Okay? Yun. So, independence. Sabi po ng card dito, manage money yourself. Independence guarantees security. So, don't depend on others. Ang sabi po ng card dito, save money. Para sa iyong future. Para magkaroon ng security. Okay? At magtiwala din sa inyong sarili, of course. And spiritual work. Open your heart to a spiritual career and heal the human heart. You're a light worker. So, makaka-receive ka ng blessings na healing. Kunwari, galit kayo, hindi mo mapigilan, galit kayo sa isang matigas ang ulo or sobrang stricto. Magkakaroon po ng healing. May blessings po na ibibigay sa inyo na healing. So, claim this blessing po. Okay? So, yung paalala ng card ha na save your money, check your money now, pagbalansehin kasi ayaw ng card na magka-problema kayo sa disbalance. So, pagbalanse po sa kaperahan, pagbalanse sa choices kasi gagawa kayo ng desisyon, pagbalanse sa trabaho. Yan. Spirits guide. Ano po yung energy ni Libra ngayong September 16 to 22, 2024 sa career and money nila? And the clarification of this card po. So, this is a daily reminder. Panoorin nyo po yung last 4 days gabay tarot reading nyo. Yung nakaraang reading ko. Last 4 days. At saka ngayon. Kung may nakita kayo or narinig kayong repeating message, kailangan nyo po iyan bigyan ng atensyon. Kung maaari po, bigyan nyo po ng solusyon at aksyon. Okay? So, what is your energy for this week sa career and money mo, Libra? Okay. Lumabas din siya dito, Libra. Yung concern mo sa isang tao na mataas ang ego, yung hindi madaling kausap. Kasi may arroganta dito na concern mo. May bossy dito na gusto niya makuha, masunod ang gusto niya. May bossy dito na tao na gusto makuha lahat ang gusto niya. Ay, hindi, Libra. Gusto ko ngayon na ang deadline. Ganon. Example yan. So, naiirita ka sa kanya, pwedeng nagalit, gano'n. Kasi, may arrogante ako nakikita dito. Maaring ito yung concern mo. Or pwede din na hindi kayo satisfied sa completion kasi may completion of project dito eh. Hindi kayo satisfied kasi gusto mong may apply pa sa proyektong ito. Okay, may paalala din ang card niyo po dito na pagbalanse ay kailangan. Wag daw kayo mag-overspend. Kasi actually dalawang message po to eh. Wag mag-overspend sa trabaho. Overwork po, pagbalanse po ay kailangan. Overspending kasi nakita ko dito some of you nag-overspend sa wag masyadong gastahin. Yun, natumbok ko. Huwag masyadong gastahin kung ano ang yung mga biyayang natanggap. And I believe may natanggap kayong malaking pera. Kasi ang sabi ng card dito pa lang na manage money. Okay? I believe nakatanggap kayo ng malaking pera last week or this week.
Kasi dalawang card na nagsabi dito. This is a repeating message. So, bigyan ng atensyon. Oo. So, kailangan mong nang mag-manage sa kaperahan dito. Ang ipon nyo, huwag gastahin. Yung biyaya na tanggap nyo, huwag nyong gastahin. So, manage yourself. So, dalawang card na yan ha, nagpaalala sa inyo na i-check nyo yung money nyo, kailangan ng pagbalanse. Kung may iniisip kayo ngayon na gagasta kayo, so check 10 times. Kasi, dalawang card na nagsabi dito na Libra, wag masyadong gastahin yung biyayang natanggap mo. So, okay, ang sabi po ng card dito, itong biyayang natanggap mo, i-celebrate nyo po daw by expressing gratitude and generosity. Yes, nakikita ko dito sa inyong energy na may satisfaction and abundance ako nakikita. Some of you, hindi nagkaroon ng satisfaction kasi may gusto pa kayong i-apply sa proyektong natapos na. Pero some of you, nakita ko dito na may satisfaction. And yes, may na-receive kayo ng blessings which is abundance. Okay? And expect recognition for a job well done. Oo. Be satisfied. Kasi nakita naman ng ibang tao, Libra, na job well done siya. So, yung gusto mong i-apply sa isang proyekto, i-apply mo sa next project. Okay? So, may reminder ang card dito ha, na celebrate it by expressing gratitude, i-acknowledge mo yung bigay ng universe, be generous to yourself and to the other people. Okay? Following intuition and honoring your ideas, it will lead you to increase prosperity and abundance. Again, this is abundance. Nakatanggap kayo ng blessings. And nakita ko dito, nag-move forward ka. And this is the clarification of your card here. You are embarking on a healing journey. Ang ganda ng cards mo ngayon, Libra. Moving forward, pagbalanse, yes, nakikita ko dito nagkaroon ng pagbalanse. Nagkaroon ng pagkakaisa. You are embarking on a healing journey. Okay, some of you may planong mag-resign para subukan ng ibang career opportunities. Wow! This is a clarification, di ba? Sabi ko sa inyo kanina, maaring may natanggap kayo malaking pera last week or ngayon. Kasi may nakita kong parating na pera dito. May parating na pera po. So, claim nyo yan, Libra. Parang natanggap nyo na sa araw na ito, kahapon, or this week. Magkakaroon po ng financial stability. So, dalawang card na nagsabi niyan. I-claim nyo yan. Okay? Yung reminder, pag-isipan nyo ng mabuti. Spirit's Guide, possible blessings po na ma-receive ni Libra sa career and money nila ngayong September 16 to 22, 2024. So, ano yung blessings? Nainip kayo dito. Sabi po ng card dito na wag po daw kayong mainip. Diba gagawa kayo ng desisyon? Sabi ng card dito. Gagawa kayo ng desisyon dito. Siguraduhin. Paalala ng card nyo ha. Siguraduhin na balanse ang inyong emotion. Hindi kayo galit. Basta okay yung emotion mo. Yung mood mo ngayon. Take your time, huwag madaliin, huwag mainip. Kasi gumagawa ka dito ng choices. Gagawa kayo ng desisyon. Huwag sikapin nyo talaga na hindi kayo maging impatient ngayon.
Tapos gagawa kayo ng desisyon, pag-isipan nyo ng mabuti kung karapat-dapat pa. Siyempre, konkretong plano ay kailangan. Kung nagkaroon ng delay, the universe is trying to show you something, baka may na-miss kang opportunity. Kaya nga may sabi ako kanina sa inyo kanina dito, huwag madaliin. Use your time wisely. Take time to reflect and surrender to this present moment. Okay? And dalawang card kasi nagsabi dito, parang naghihintay ka. So, kanina pa ito huwag mainip, huwag mainis, huwag maging patient. Taasan ng pasensya. Yan yung reminder talaga ng card dito. Sinusubok niyo yung pasensya mo dito. So, ano yung ibibigay mo? Taasan na ang pasensya. Taas. Exercise your patience. Kumbaga. Okay? And, diba, gagawa kayo ng desisyon. 3 card na nagsabi dito. Okay. Kasi nakita ko dito na may isa na opportunity na maaring scam. Kasi may lumabas dito na scam investment. Pwedeng nangyari na ito na na-scam kayo. Kaya nag-iingat kayo, nagbabalanse kayo ngayon na sa paggawa ng desisyon. So, importante kasi mag-gather ka ng factual information. Like for example, nag-invest ka ng money ngayon. Or may tao diyan na kinukulit kayo. Kasi alam nilang may dumating na pera sa inyo. 'Di ba? Kanina sabi ko sa inyo may dumating na pera sa inyo. May parating or dumating na. Tapos kinukulit ka ng scammer na ito. Ito pala yung sabi ni Miss Job sa cards ko na may scammer. Ito siguro yung nangungulit sa akin. So pag-isipan ko ng mabuti. Kung paano malaman kung legit yan, check nyo sa government agency. Government agency, pa-check nyo kung legit ba yan. Pa-check nyo sa attorney, sa mga kilala nyong attorney. Hingin nyo yung mga legal documents, ipa-check nyo. Kung wala siyang mabigay, nako, magduda na kayo niyan. Kasi, ang pinaghirapan nyo yung pera So, mag-ingat din kayo sa paggawa ng desisyon kung mag-invest kayo. Huwag madaliin nga. Yan yung pinaka-best way to check this offer kung legit ba yan or hindi. Check. Puntahan nyo, huwag nyong itawag. Puntahan nyo mismo sa government. May sasagot, ma'am, may nag-offer sa akin na ganito. Ito yung pinapakita niya. Pa-check nyo. Sa attorney ba yan? Kasi, alam niyo naman, pag-ingatan nyo, kasi pinaghirapan nyo yung pera, baka kukunin niya ng segundo. Nako, mag-ingat talaga. Paano to, Miss Job? May sabi dito, yung kasamahan ko, may nakuha siya. Pwede naman yan sabihin na walang proof, 'di ba? So yun, that is the best way talaga. Government agency, ipa-check nyo. Kung wala, then stop. Mas mabuti yung maging maingat tayo. Kung nangyari na ito, then try to move forward. Kasi sayang naman yung mga pagkakataon dito, blessings na binigay sa inyo. Kung hindi natin maggamit na nag-iisip tayo sa nakaraan. Okay? Basta wag madaliin, wag nyong i-rush. Pag-ingatan, mag-ingat sa paggawa ng desisyon kung karapat-dapat pa. Kasi may gusto kayong kunin dito kung na yung like for example, yung offer, yung 100 mo, magiging 200 bukas. So, magduda na kayo niyan. Okay? Ano pa? Ang blessings is yung pera. May dumating na pera. Growth, kumbaga.
Tapos, pwede din may hinihintay kayo yung opportunity. So, kailangan ng pagpasensya dito. Opportunities, pera, nakita ko dito. Blessings, yung healing. So, ang ganda niyan, yung healing. Okay? Yon. So, yung mga paalala po, ha? Spirits guide, sa career and money po. Ni Libra, challenges na ma-overcome. Ma-overcome po ito, ha? Para malaman nyo kung ano yung dapat iwasan, mabigyan nyo ng solusyon. Libra. For this week po, and a clarification po. So, ma-overcome niya ito, ha? Okay, inom muna ako ng tubig, salit lang po. Okay. Okay. Yung sabi ko kanina sa inyo na may concern kayo sa isang tao na very abusive, na hindi marunong magpahalaga. Kaya hanggat maaga, iwasan mo itong taong ito. Kasi baka yan yung isa sa dahilan na hindi kayo makagawa ng desisyon. Kasi may arrogante na tao. Tapos, some of you. Di ba may sabi ako dito na some of you mag-career change, may babaguhin sa inyong career and money. Some of you nakaramdam dito ng fear of change. That is very normal, Libra. You have to move forward para may changes po. Okay? Nagkaroon kayo ng hesitation dito. Nagkaroon ng hindi kayo makagawa ng desisyon or nagkaroon ng unwise decision. Okay. So, mag-ingat talaga sa paggawa ng desisyon. Paulit-ulit mo sinasabi ng card dito. So, for this week ha, yung mga reminder dito na mag-ingat sa paggawa ng desisyon. Okay? Pag-ingatan talaga. Ma-overcome nyo yan kasi ang tanong ma-overcome nyo po. So, accept these blessings, this positivity. Doon kayo mag-focus, mag-ingat sa scammer, mag-ingat sa paggawa ng desisyon, iwasan yung taong hindi maganda yung treatment, and claim the blessings which is yung parating na pera, healing, opportunities. Yes. So, see you tomorrow, Libra. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.